programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga Pilipinas. Matapos ang Holy Week, balik opisina na naman ang mga empleyado. Para sa mga ngayon pa lamang nagsisiuwian, medyo marami-rami po ang mga bus sa EDSA. Kaya sa mga morning shift ngayong araw, agahan po ang pagpasok para hindi maipit sa trapiko. Sa pagsisimula ng linggong ito, alamin po natin ang latest sa ating panahon. Tumutok lamang sa ating programa mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, kasama po ang inyong weather girl April Enerio ngayong Lunes, April 6, 2015. Mula sa pagiging isang typhoon category na bagyo, naging isang low pressure area na lamang po si Chedeng kahapon. Ngayon narito ang detalyadong recap sa bagyo pumasok ng ating area of responsibility ngayong Abril. April 1, pumasok na po ng PAR itong si Bagyong Chedeng. April 2, bahagyang humina ang bagyo habang nasa Philippine Sea. April 3, naglabas na po ng public storm warning signal ang Pag-asa habang kumikilos si Chedeng papalapit sa ating bansa. April 4, humina na ito sa tropical storm category habang nasa karagatan pa rin ng Pilipinas. Kahapon, lalo pang humina ang bagyo hanggang sa naging isang tropical depression na lamang ito. Naglandfall rin ang bagyo sa Dinapigue, Isabela, alas 8 ng umaga kahapon. At pagsapit ng hapon, naging isang ganap na low pressure area na lamang si dating Bagyong Chedeng. So yan po ang ating recap kay Bagyong Chedeng. Ngayon alamin naman natin ang naging epekto ng bagyo sa ating bansa. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, as of 6 p.m. yesterday, nagsibalikan na po ang lahat ng evacuees mula sa mga probinsya ng Isabela at Aurora mula sa preemptive evacuation ng kanilang local government units. Bumibilang ito sa 708 na mga pamilya mula sa mga nabanggit na probinsya. Sa iba pang balita, nagkaroon po ng flight cancellations dahil sa masamang panahon. Kabilang po dito ang flights 5J404 at 405 na may biyaheng Manila-Tulawag back to Manila. Flight 5J504 and 505 at 5J506 and 507 na parehong may round trips Manila to Tuguegarao and back to Manila. Para sa mga pasahero po ng mga nakanselang flights, makipag-ugnayan na lamang sa inyo na piling airline carrier. Samantala, tuloy pa rin po ang Ayala Bridge Rehabilitation ngayon hanggang sa April 20. Kaya naman inilatag ng DPWH-NCR ang mga alternatibong ruta na maaari ninyong daanan. Mula sa northbound, all vehicles from Romualdez Street, kumanan to Ayala Boulevard, then right to Taft Avenue and take Quezon or Jones Bridge to your destination. Samantala, all vehicles from Magsaysay Boulevard, Legarda Street and Lacson Avenue take Nagtahan Mabini Bridge right at M. Guasan Street, Otis, straight to UN Avenue to your point of destination. Sa southbound naman, all vehicles from Magsaysay Boulevard, Legarda Street and Lacson Avenue take Nagtahan Mabini Bridge right at M. Guasan Street, Otis, straight to UN Avenue to your destination. Or you can take Nagtahan Mabini Bridge, then straight to President Quirino. Meanwhile, all vehicles coming from Ticasal Street, kumana ng Carlos Palanca Road towards MacArthur Bridge to your destination. Ngayon, i-check naman po natin ang ating astronomical events. Ngayong Lunes, sisikat po si Haring Araw 5:48 ng umaga at lulubog naman 8 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ang moonrise po natin ay 7:39 ng gabi, ang moonset ay 6:51 ng umaga, habang ang illumination ay nasa 98%. Matapos po ang full moon, ang buwan ay nakaset bilang waning gibbous moon kung saan more than half of the moon is illuminated, pero dahil waning, ibig sabihin unti-unti na nababawasan ang parteng tinatamaan ng direct sunlight. Ang waning gibbous phase ay makikita pagkatapos ng palubog na araw. Sa tidal predictions along Manila Bay courtesy of Namaria, ang ating pong high tide ay merong 0.78 meter 11.7 ng umaga, habang ang low tide ay 5.59 ng gabi na may 0.01 meter. Mga paunang impormasyon pa lamang yan, marami pa po kami hatid makalipas lamang ang ilang paalala.